Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Welcome po sa ang dating daan Worldwide Bible Exposition. Kasama po ng ating mga kapatid sa Church of God International sa iba't ibang panig ng daigdig. Muli po kami nag-aanyaya. Samahan niyo kami sa mga susunod na oras sa ating po pag-aaral ng mga katwiran sa banal na kasulatan. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po sa lahat, mga kababayan. Saan man kayo naroon ngayon, sana ay makasalo namin kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at agad po tayong dumako sa lugar ng Brisbane sa Australia. Nandun po si kapatid na Hilhar Villaflor, kasama ng ating mga panauhin. Australia, magandang araw po sa inyo. Tuloy po kayo mula dyan sa Australia. Ano po ang ating may paglilingkod? Nandyan po ang kapatid na Eli. Araw po kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Kasama po natin ngayon si kapatid na Marilu Robinson, isa pong Christian, 52 years old. Naririto po siya para sa kanyang katanungan. Magandang gabi po sa inyo, Brother Eli, Brother Daniel. Ang katanungan ko lang po ay I keep trying a job for almost 2 years, but I couldn't get it. I always been rejected. But at the moment, I have a job as a taxi driver, but I want to change the job. But I always think negative, and I feel I don't have any direction. So yun lang po, Brother Early. Salamat po sa pagdalo, kapatid. Meron kasi pong kulang sa inyo. Kung gano'n ang nararamdaman nyo, naiisip, merong kulang. Kasi ang sabi po doon sa Gis 23 ng Jeremias, basahin natin both in Tagalog and in English, kapatid na Daniel. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kaniyang mga hakbang. In English, it says, O Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walketh to direct his steps. Is not in man that walketh to direct his steps. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Merong kulang pagka ganon. Kung hindi natin ma-determine yung hakbang natin, hindi tayo magkaroon ng certainty, lagi tayong may negative thinking, tapos para bang walang direksyon ang ating paglakad, ang buhay, ay may kulang po. Kasi sabi ng Biblia, hindi para sa tao na lumalakad ang magtuwid ng kanyang hakbang. We are not capable of directing our paths. Merong isang maaaring makapangyarihang makapag-direct o makapagtuwid. 16 ng Kawikaan, ang sabi po, pakinggan nyo sa English at sa Tagalog. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. A man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. Ayon, yun po ang kulang. Yung direksyon na ang Diyos mismo ang nagdidirect. Alam nyo, mga kapatid, ang isang pelikula, may direktor eh. Yung kabutihan ng isang may direktor, ang pelikula, pati lahat ng nagtatrabaho, merong organized teamwork. Sa buhay sa mundo, marami pong nanggugulo. May kaaway ang Diyos. Hindi natin kaya yung kaaway ng Diyos kasi malakas yun eh. Si Satanas. Powerful siya. Pero kung kasama natin ang Diyos, madadaig natin yung panggugulo ni Satanas, yung mga negative thinking, yung mga kawalan ng tiwala, yung mga kawalan ng direksyon sa buhay. Ang sabi sa 4:7 ng Santiago,
Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. In English it says, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Kung sakop tayo ng Diyos, meron tayong kasamang lalaban sa diablo. Ang diablo po, ang demonyo, si Satanas, ang cause ng lahat ng chaos sa buhay. Disappointments, mga kaguluhan, mga kung ano-anong kawalan ng direksyon sa buhay, nasisirang pamilya, nangangalon niyang asawa, asawang hindi tapat, mga anak na suwail, lahat lang yung mga kasamaan sa buhay. Yan po ay may pinanggagalingan. Yung mga trabaho ni Satanas at yung trabaho ng masasamang espiritu na kasama-sama ni Satanas na nanggugulo sa mundo. Hindi natin naintindihan, akala natin, kung hindi natin nakikita, parang para sa iba, wala siyang bearing, no? Pero sa isa pong nakakaalam, nag-aaral ng Biblia, ng salita ng Diyos, dapat aware tayo, meron tayong laging kamalayan na sa buhay meron talagang manggugulo. Sa mundo, meron talagang magdi-disorganize ng mga bagay-bagay. Ang mundo po, ang universo, is unorganized and masasabi natin yung sinasabi sa wikang Grego na cosmos. Kagaya nung pinanggalingan ng salitang cosmetics, ang maayos na kaayusan. Yan po ang natural na ginawa ng Diyos. May kaayusan sa lahat ng bagay. Pero meron pong nagdi-disorganize. Nag-iibig na sirain ang ginawa ng Diyos na kaayusan. At sa buhay, sa individual, sa pamilya, sa isang komunidad, ang nanggugulo, naninira, nagdi-disorganize ang kapangyarihan ni Satanas at ng kanyang mga cohorts. Basahin natin ang 2:2 ng Efeso. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Espiritu pong gumagawa para ang tao ay sumuway, gumawa ng mali. In English it says, Wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. the spirit that now worketh in the children of disobedience. Meron pong espiritu na nagtatrabaho, nakakapagtaka eh. Ang isang magulang na dapat magmahal sa anak, siya ang pumapatay sa anak, iniiwan sa CR, tapos manood ka lang sa order na ginawa ng Diyos. Kahit hayop may malasakit sa kanyang mga anak. Yung pusa, makikita mo kung paano niya minamalasakit ang kanyang anak. Mga aso, baboy, mga hayop, nagmamalasakit sa anak. Tapos makakakita ka ng tao, supposedly dapat mas maayos, mas malingap, yung anak niya itatapon, ilalaglag, tapos ipapa-abort, buo na yung bata, 4 na buwan na, isa-isang dudukutin ng doktor na nag-a-abort, sisirain babaliin yung mga buto para mailabas dun sa puwerta ng babae, dun sa abortion. This is something abnormal. It is not within the norms that were set by God. Kaya merong gumagawa, ang tawag po doon, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Meron pong mga magulang na ang ama sinasamantala yung anak. Nire-rape ang anak, pinagsasamantalahan ang anak. Merong anak na yung nanay niya nire-rape.
Bakit nagkaganon? Meron kasing espiritu na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Merong espiritu na nagtatrabaho para tayo pasamain. Ang isang pagpapasamang ginagawa, yung mawalan tayo ng interes sa buhay na magpasakop tayo sa Diyos. Okay lang na walang Diyos yung iba. But they will realize later na pagkakailangan nila ang tulong ng makapangyarihan sa lahat, ay nasayang nila yung pagkakataon. Naiwala nila. Gaya nung sinasabi ng Diyos sa 8:24 ng Kawikaan. Pakinggan niyo po. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Inuwi niyo sa wala ang buo kong payo, sabi ng Panginoon. Hindi niyo inibig ang aking saway. Tumawag ako, tumanggi kayo. Inunat ko ang kamay ko, ayaw kayong makinig. Kaya kung merong nangyayaring mga untoward incidents, o mga mali, mga liko na mga bagay sa buhay ng tao, ang tanging kahulugan po niyan ay kawalan ng pagpapasakop sa Diyos. Meron tayong kulang na isa. Parang yung kanta ni James Ingram, yung second part nung kanta niya, I gave my all, but I think my all may have been too much, 'cause Lord knows we're not getting anywhere. Seems we're always blowing whatever we got going. And seems at times with all we've got, we haven't got a prayer. Ayon, we haven't got a prayer. Maraming tao nakalimutan na ang Diyos. Kaya magulo ang buhay. Yung kagaya ng kanta na yun, maganda yung kanta na yun eh. At least meron siyang mention na nangangailangan tayo ng panalangin, pagtitiwala, paghingi ng direksyon sa Diyos sa buhay. Kaya ang buhay niya magulo. Just once, can't we figure out what we keep doing wrong? Why the good times never last for long? What are we doing wrong? Ayun. Mali talaga eh. Kasi lahat ng gagawin mo sa buhay, pag wala kang kasamang Diyos, maililigaw ka ni Satanas. Masabi ko sa inyo kapatid, maaaring kulang po kayo sa pagtitiwala sa Diyos, sa panalangin, o kung meron man kayong iglesia, ay hindi sapat ang naituturo sa inyo para makapanghawa kayo doon sa salita ng Diyos. Yun po ang ating giya, salita ng Diyos. Ang Diyos kasi hindi sinungaling. Sabi nyo, you keep applying for a job and you were always rejected. Ang sabi naman ng Diyos, hanapin muna ninyo ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag niya sa inyo. Seek ye first the kingdom and the righteousness of God, and all these things shall be added unto you. Kung inuuna po natin ang Diyos sa buhay, ay makakapagtiwala tayo, sasamahan niya tayo. Bakit? Sabi ng Diyos kumato ka, pagbubuksan ka niya. Humingi ka, bibigyan ka niya. Humanap ka, makakasumpong ka. Ayun, yung tatlo na yon, kailangan natin yon. Kakato ka, bubuksan ka niya. Hihingi ka, bibigyan ka niya. Paano? Humanap ka, makakasumpong ka. Pero pagka ikaw lang mag-isa ang naghahanap, maaaring hanap pa ng hanap, nasa tabi mo na, hindi mo pa nalalaman. Kaya yung naghahanap ng mga ginto, mga treasure hunters,
Meron detector yun eh. Meron na nga detector, nahihirapan pa eh. Di makita-kita yung ginto niya masita eh. Pero kung may kasama kang Diyos, makakasumpong ka. Pwede kanyang turuan ng kanyang aral para makatiyak, magkaroon ka ng certainty sa buhay. Whatever happen, mahirap man, wala ka mang masyadong pera, wala ka mang masyadong oportunidad na guminhawa sa buhay, kung medyos ka, okay lang kasi si Lazaro, alam ko, maraming hirap na tiniis si Lazaro. Araw-araw, nag-aabang lang siya ng mumo. Yung nahuhulog sa lamesa nung mayaman, yun lang ang pagkain ni Lazaro. Pero he lived a contented life. Kontento siya. Kung yun ang bigay ng Diyos sa kanya, kontento siya. And after all those sacrifices and misfortunes, may mga sugat pa siya, namatay pa siya. After all those sacrifices, naniwala kasi siya sa Diyos, kaya hindi siya nagpakamatay, hindi siya nagrebelde, na natili siyang pulubi. Tawag sa kanya sa Biblia, pulubi. Nang mamatay siya, may pag-asa siya. Dinala siya sa sinapupunan ni Abraham ng mga anghel. At yun ang hindi natin napapaghandaan karaniwan sa atin. Para bang ang buhay natin dito lang sa mundo, yun ang misassessment ng tao. Habang nabubuhay siya sa mundo, puro lang sa mundo ang kaisipan niya. Hindi niya alam na merong darating na buhay na mas maganda, buhay na dapat nating nasain, na yun ang buhay na walang hanggan. Salita po ng Diyos ang nagsasabi niyan eh. Na hindi ang katapusan natin o ang ating buong istorya ay dito sa mundo. There is life after our life on earth. And it depends on our choice and preference in which part of eternity we are going to. Kasi dalawa po ang sinasabi ng Biblia, 5:28 ng Juan. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ayan, dalawa po ang pupuntahan ng tao. There will be a resurrection. Ang gumawa ng mabuti, mabubuhay na mag-uli sa buhay na walang hanggan. At ang nagsigawa ng masama sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Kaya ngayon pa lang, dapat aware na tayo na merong dumarating in the future na hindi natin maiiwasan. Mamamatay tayo. Hindi tayo makakaiwas, mamamatay tayo. At sabi sa Biblia, kung paanong itinakda sa tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. 9:27 ng Hebrew. As it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Meron pong paghuhukom. Kaya dapat napaghahandaan yun. Ang ating pananaw, hindi lamang para magkatrabaho, hindi lang para magkapera, magkapamilya, etc. Una, dapat may pananaw tayo na merong lumikha sa ating Diyos. At yung Diyos na lumikha sa atin, meron siyang intensyon. Ba't niya tayo nilikha? Ano ang dahilan ng ating existence? Bakit tayo umiiral? Dapat maintindihan ito ng tao eh. So that we can live our lives according to the will of the one who created us. Yun. At maaari yun po ang kulang, kapatid na Marilo. Naintindihan niyo po? Opo, salamat po. Nayayahan kita, kapatid, mas dalasan mo ang pakikinig sa programang Ang Dating Daan. Ang Dating Daan is a program that offers you more than any other religious programs can offer. And that
I guarantee, with God's help, ang nakikinig sa programang Ang Dating Daan, matututo ng mas maraming karunungan kaysa makinig ka sa lahat ng relihiyon sa ating panahon. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po dyan sa Australia. Salamat sa Diyos. At puntahan naman po natin ang ating mga panauhin sa Hong Kong kasama ni kapatid na Nang Fat Se. Go ahead, Hong Kong, please. Salamat po sa Diyos, Brad Eli, Brad Daniel. Narito po ang isa po nating bisita na magtatanong, si Jocelyn Cheng, Roman Catholic po. Yes. Good evening po, Brother Eli. May sasabihin po ako sa inyo po, kung ang Diyos po ang lumalang sa lahat ng mga tao, bakit po may nakasulat sa Biblia na ipinanganak na talagang mga hayop? Ikalawa, Pedro 2:12, sino po ang lumalang sa mga ito? May pag-asa pa ba sila na mailigtas pa? Salamat po kapatid sa pagdalo. Alam mo kapatid, ang nakasulat, unang Timoteo 2:4, basahin natin. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas eh. Wala pong duda yun. Kahit ka pa parang hayop o talagang hayop ka na, tao ka eh. Pwede kang iligtas ng Diyos. Basahin natin ang Tito 1:12. Sinabi ng isa sa kanila rin, ng isang propetang sarili nila, ang mga taga-Kreta kailan paman ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. Ang patutuong ito ay tunay, dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang mangagpakagaling sa pananampalataya. Ayon, yung mga taga-Kreta noong unang siglo, the people of Crete, may nagsabi sa kanila na mga propetang kanila, ang mga taga-Kreta kakailan pa man mga sinungaling. Meron pong ganung rasa eh. Ang mga tao sa mundo, rasa-rasa po yan eh. Kuminsan, yung masasamang ugali, namamana ng mga anak nagkakapasa-pasa. Kaya merong mga lahi, iba-ibang kostumbre. Parang, kasi ako ganun eh, na-experience ko, napunta ako sa Europa, napunta ako sa Gresya, napunta ako sa Amerika, tapos napunta ako Singapore, napunta ako sa Indonesia, napunta ako sa Malaysia. Nagmamasid ako eh. Tapos napunta ako sa South America, napunta ako ng Uruguay, no? Napunta ako ng Brazil. Maraming mga rasa ng tao na sabi ko, ba't ka ako ganun? Magkakaiba ugali. Sa Singapore, papasok ka sa bahay, uubligahin ka nung may-ari, huwag mo ipasok yung sapatos mo. Sa Singapore, hindi naman marumi sapatos mo, pero papahubad sa'yo bago ka makapasok. Yung mga talagang Singaporean. Sabi ko, nakaka-insulto naman dito. Papahubad yung sapatos mo. Nung mapunta ko sa Brazil, naintindihan ko sila eh. Kasi dito naman, kahit na yung carpet mo'y puting-puti, ipapasok yung sapatos. Naku po, amoy tain ng aso. Sabi ko, mas tama yata sa Singapore eh. No? Meron dito, ayaw maghubad ng sapatos. Miski sa pagkakatipo, natitisod na, ba't hubad rin yung sapatos? Bakit kapatid? Maayos yung ating lugar, hubad rin ang sapatos. Si Moises nga, pinaghubad ng Diyos ng sapatos nung mananalangin eh. O di ba masama ba yun na bilang paggalang sa Diyos, magkakatipon tayo. Ubarin mo yung sapatos mo dahil marumi, luluhod tayo para wag marumihan. Sabi, ayoko ika eh. Nagagalit. Yung pala, pag hinubad daw niya yung sapatos niya, mabaho yung paa niya, aalingasaw. Ba, tama rin naman kako yun. May kanya-kanya, may iba-ibang no?
ang tao. Napag-aralan ko, kapatid. May mga tao, iba-iba ang ugali. Pero merong mga tao, ugaling hayop. Gaya ng taga-Kreta. Sabi nung kanilang propeta, ang mga taga-Kreta, kailan pa man mga sinungaling. Masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. Ang patotoong ito ay tunay. Sabi ni Pablo, totoo yan sa mga taga-Kreta, ganyan talaga sila. Dahil dito'y, sawayin mong may kabagsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Hindi may pag-asang maligtas. Masasamang hayop, ipinapasaway ni Pablo para ano? Para magpakagaling sa pananampalataya, para maligtas. Kaya kahit gaano kasama ang tao, kahit pa ikaw ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Satanas dahil sa kasalanan, may pag-asa pa po. Basahin natin ang 26:18 ng Gawa. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Magitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, pwedeng ang taong nasa kadiliman mabalik sa ilaw. Mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Ayon. Kaya kahit na nga nasa ilalim pa ni Satanas po, pwedeng maligtas kapatid. Ang Diyos pwedeng ang isang taong makahayop, ugaling hayop, mapabuti ng salita ng Diyos. No? Kasi yung sinasabi ni Pedro na iyong sinabi, ano yan mga ipinanganak na talagang mga hayop. Kailan sinabi ni Pedro yan? Doon yan sa mga nakakilala sa Diyos pero tumalikod pa. Kaya sinabihan niya na talagang mga hayop na ito. Kasi nakakilala na Yun yung sinasabi diyan sa 2 Pedro 2:12. Basahin natin yung 2:20. Makikita mo ang kahulugan, kapatid. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, at sa paglulubalob sa pusali ang babaing baboy na nahugasan. Kaya niya sinabihan na talagang mga hayop na, nakakilala na yung mga yon. Nakakilala na kay Kristo, naanib na doon sa iglesia nung unang siglo. Tapos tumalikod pa doon sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Sabi ni Pedro, mabuti pa, hindi na sila nakakilala ng katwiran Kaysa pagkatapos na makilala ito, tumalikod sa banal na utos na binigay sa kanila. Nangyari sa kanila yung kawikaang tunay, yung aso bumalik sa suka, yung baboy na napaliguan, nilagyan pa ng ribbon, pinabanguhan pa, nung makawala, bumalik sa pusali. Merong ganong mga tao. Pero may pag-asang maligtas yun kung susunod sa Diyos. Pero kung pagkatapos mong makakilala, magsasalaula ka uli, wala nang pag-asa yon. Ganon, kapatid, ang lahat ng tao may pag-asang maligtas. Naintindihan mo, kapatid na Jocelyn? Opo. Naintindihan ko po. Balik ka dyan sa Hong Kong. Makinig ka ng makinig, kapatid. Sabi ko nga sa inyo, ang maririnig nyo sa programang ito, hindi nyo maririnig kahit anong programa ng mga relihiyon. Wala namang religious leader na nagpapatanong.
Yung namumuno, nag-o-open ba yung namumuno? Dating daan lang naman ng relihiyon na yung namumuno at leader nakakausap ng tao. Dito lang sa atin yun. Salamat po, kapatid na Jocelyn. Salamat po. At mula po sa Hong Kong ay pumunta naman tayo sa Middle East, sa Abu Dhabi. Nandun si kapatid na Resty kasama po ng ating mga panauhin. Go ahead, Abu Dhabi, please. Opo, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, maraming salamat po sa Diyos. Here is Brother Aderemi. He's a Christian from Nigeria, and he has 3 questions, Brother Eli. What does it take to be a very good Christian? And how can one communicate with the Holy Spirit? Then why is it that there are different Christians? Example, Catholic, Baptist, and born again, etc. Thank you for coming over, Brother Aderemiata. First of all, do not believe that there are different Christians. It's not true. It's confusing. The Bible do not allow that to happen, that there are different Christians. True Christians are the followers of the Lord Jesus Christ. True Christians were instructed in the church of the Bible. Let us read 11:26 of the book of Acts. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that the whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. Christians are disciples that were taught in the church. The report of Luke says, it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. They made disciples in Antioch through the instrumentality of Paul and other preachers of the first century church. Those in Antioch were called Christians. They were turned to be Christians because they were taught, the apostles taught them how to be Christians. Now, it's very obviously wrong that there are so many who calls themselves Christians, like the Catholics, like Baptists, etc. But in truth and in fact, they are not Christians. If all of them are Christians, they should be of one accord. They should be of one belief. Because Christians are all one, in one judgment, faith, etc. Let us read 1 Corinthians 1:10. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. All Christians are joined together in mind, in judgment, and there is no division among them. But why are there divisions among churches that claim to be Christians? Because the truth is that they are not Christians. I'm sorry to say this. Catholics pray unto man-made objects like idols. Objects of worship of the Catholic Church includes idols made of wood, stones, precious stones, metals, and precious metals. Just like what the Buddhists are doing. They worship the statue of Buddha and other religions too. Like the Hindus, they worship man-made objects. They worship animals. They bow down to cows, elephants, rats, etc. If these practices are present
in a religious group. How will you call yourself Christians or Christian when you are practicing idolatry? The truth is, while they profess to be Christians, they denied the virtue of being a true Christian when you are a Catholic. Because you bow down yourselves unto idols. You pray to them. You worship them. Practically, they worship idols. Because they bow down to idols, they pray to idols, they carry idols on their shoulders and worship them and serve them. How can you say that that is Christianity when the Christianity taught by the Bible prohibits the adoration of idols? Brother, let us be prudent in understanding that although the Baptist Church call themselves Christians, how can you be called Christians when you denominate yourself as Baptists? Baptists? I asked a member of the Baptist Church during a debate with a Baptist minister in Angeles City, Pampanga, because some members try to intervene with the debate, although it should be the pastor only or the minister. But members, because they feel not contented with the preacher, their minister, they try to mingle with the debate. I asked one of them, "Are you Baptist?" "Yes." "We are all Baptists here," he said. "Do you baptize?" "No, our minister baptized." "Why then call yourself Baptist?" John the Baptist was called John the Baptist because he baptizes. Members of the Baptist Church are denominated as Baptist. Why are you not called Christians? Why are you presenting yourselves as Mormons, as Jehovah's Witnesses? If you are Christians, you have to present yourself as a Christian, not as Jehovah's Witnesses, not as Adventists, not as Catholics, not as Mormons. How will you prove to me that you are Christian? Even denying that very precious name accorded to the first century servants of the Lord. Being called Christian is an honor. Let us read in 1 Peter chapter 4, verse 16. Yet, if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Any man suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Let us read that in the Revised Standard Version. Yet, if one suffers as a Christian, let him not be ashamed, but under that name, let him glorify God. It is a complete translation. If one suffers as a Christian, let him not be ashamed, but under that name, that is the name by which the disciples of the Lord Jesus Christ are called. Under that name, let him glorify God. It is recorded in the annals of the history of the Roman Empire when there is a report made by the historian. Let us read that, Brother Daniel. Roman History Annals, 1544. It reads, the Roman historian Tacitus wrote concerning the great fire of Rome in Book 15, chapter 44 of his Annals. Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus. Es claro, ne? It is clear. Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite torture on a class hated for their abominations, according to Roman History Annals, called Christians by the populace. So the word Christians, the name Christians, is really recognized
as the name being used to call the followers of the Lord Jesus Christ. It's clear. Called Christians by the populace, Christus, from whom the name had its origin. The word Christian or the name Christian is a derived name. It is derived from the name of the leader, Christ. That's why Christians are called Christians after the name of Christ. Now in our times, they allege to be Christians, but they call themselves Mormons. They are called Christians, they denominate or they claim to be Christians, but they call themselves Baptists. And they have different doctrines. They are not one in doctrines. Catholics also call themselves Christians, but in practices, they are not Christians. They baptize children. They sell baptism. They require payment for baptism, confirmation, and weddings. They require payments. But it is not the Christian way, because the apostles did not ask for any of those things that they are asking for. That's why, analyzing it prudently, brother, they are not Christians. And your question also is, what does it take to be a good Christian? A good Christian is someone who lives by the word of Christ. In the book of John, the Lord Jesus Christ said, in 8:31, Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. He said to those Jews which believed on him, although you believe, but if you do not continue in the word or in the teachings of the Lord, then you cannot be called a disciple indeed, a true Christian. To be a good Christian, to be a true Christian is to continue in the word of God, of Christ. He said to those Jews which believe on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. You are indeed Christians, if you continue in my word. But there are many Christians in our times who do not continue in the word of Christ. Vices are permitted. Smoking, drugs, drinking of intoxicating liquors are practiced by almost all of them who call themselves Christians. It is not true. It's not true. They are just claiming to be Christians, but they are not disciples indeed. Because to be a disciple indeed, you have to continue in the Word of God or in the Word of Christ. You have to follow all His commandments. And when it comes to commandments, many of these so-called Christians will fall. They do not continue in the Word. They do whatever they want. And the other question of Brother Aderemi Ata, how can we communicate with the Holy Spirit? By prayer. We can communicate to the Holy Spirit by praying to the Holy Spirit. You do not need some mediums like the spiritists. No? They use mediums to communicate with the spirits. Spirits of the dead, sometimes spirits of the devil. It is prohibited in the Bible, brother. Deuteronomy chapter 18, verses 10 to 12. There shall not be found among you any one that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch, or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer. For all that do these things are an abomination unto the Lord. Because of these, It's clear. These are all abominations. When you are consulting other spirits, other than the Spirit of God, spirit of, like what is mentioned in verse 11,
consulter with familiar spirits or a wizard or a necromancer. All those that do these things are abomination unto the Lord, according to the Bible. That's why to consult the Holy Spirit is to pray to the Holy Spirit. In the book of Jude, chapter 1, verse 20, let us read. But you, beloved, build yourselves up on your most holy faith. Pray in the Holy Spirit. Pray in the Holy Spirit. Let us understand, brother, that the Holy Spirit is a person. The Holy Spirit is a person of what the Bible calls as theotes in Greek. In English, it is translated Godhead. In other translation, it is translated divinity. But the word Godhead is used in English, and it conforms with the original Greek word theotes. Theotes is being God, or the being of God. The word theotes is the being of God or being God. Now, as a part of the Godhead, the Holy Spirit will hear your prayers. That's why pray in the Holy Spirit, the Bible tells us. And the Holy Spirit was followed by the first century Christians. When Philip met the eunuch on his way to Ethiopia, it was the Holy Spirit that told Philip to go and join the chariot of the eunuch. Let us read in 8:29 of the book of Acts. Then the Spirit said unto Philip, Go near and join thyself to this chariot. And Philip ran thither to him, and heard him read the prophet Isaiah, and said, Understandest thou what thou readest? You see, it was the Holy Spirit that said to Philip, Go and join thyself to this chariot. We may not hear the word or the actual voice of the Holy Spirit, but the Holy Spirit speaks to the heart. The insinuations or the motivation that the first century Christians are doing are done by the Holy Spirit. When Paul felt that he do not want to go to a place to preach, it was the Holy Spirit that prohibited him in the book of Acts. There is a verse in the book of Acts that the Holy Spirit prohibited Paul to go there in that place. That's why it is the Holy Spirit that is the guiding power for the first century Christians. It is presented in the Bible by the Lord Jesus Christ as a mediator and also a comforter. The Lord Jesus Christ said that He will send a comforter, another comforter, and with a mediator that will comfort the first century Christians. It is the Holy Spirit that directs whatever they must do in the church. Let us read in the book of Acts chapter 16, verse 6. And they went through the region of Phrygia and Galatia, having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. Let us read the King James Version, Brother Daniel. Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia. There was a time when they were forbidden by the Holy Ghost to preach in Asia. Why? It is not the time appointed by God, like the Lord Jesus Christ also. When He said to the 12 apostles, Preach, go to the children of Israel, to the lost sheep of the house of Israel. Do not go into any city of Samaria and the Gentiles, He said. 10:5 of the book of Matthew. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not
into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. When the Lord Jesus Christ are directing the apostles not to go there, but go to that place first. Like what happened to the Apostle Paul. He's planning to go to Phrygia and the region of Galatia, but were forbidden by the Holy Ghost to preach the word in Asia. Meaning, the Holy Spirit communicates with people in the first century church. In our times also, we can feel, even if we do not hear the audible voice of the Holy Spirit, we can feel that the Holy Spirit guides a true disciple of Christ. How to communicate with the Holy Spirit? You have to pray to the Holy Spirit. You understand, brother? Yes. Thank you for joining our Bible exposition. Salamat po. Now we go to Darwin, Australia. Nandun po si kapatid na Steve Escobia kasama ng ating mga panauhin. Tuloy po kayo, Australia. Please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Narito po si Sister Gemma Cole, 35 years old. Siya po isang Katoliko. Ito po ang kanyang tanong. Hello po, good evening. Yung katanungan ko po ay, totoo po bang may paghuhukom? Salamat kapatid na Gemma. Totoo yun. Kasi kung walang paghuhukom, paano na yung mga inapi? Paano na yung mga pinatay na walang nakakita, hindi naman naparusahan yung pumatay? No? Paano yung mga ni-rape? Paano na yung inagawan ng lupa? Kawawa naman yung mahirap. Kung walang paghukom, kawawa naman ng tao. Wala nang hustisya lalabas. It is justice that calls for a judgment day. Ang hustisya o ang katarungan ang nagre-require ng paghuhukom. At yun ay ang hustisya ng Diyos. Kung kailan gagantihin niya ang lahat ng ginagawa ng tao sa lupa. 12:14 ng Ecclesiastes. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. For God will bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. It is the day of vengeance, it is the day of reward. Yun yung araw ng paghihiganti, yun din yung araw ng pagpapala. Sa mga inapi, pagpapala. Sa mga nang api ay parusa. Basahin natin ang Tesalonika. Ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga unang Kristiyano. Sabi niya sa 1:6 ng ikalawang Tesalonika. Kung isang bagay na matuwid sa Diyos na gantihin ng kapighatian ang mga pumipighati sa inyo, at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kaniyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kaniyang kapangyarihan. Napakaliwanag, ano? Isang matuwid na bagay sa Diyos, gantihin ng kapighatian ang pumipighati sa inyo. Pinipighati mo yung mga Kristiyano, isang matuwid na pighatiin ka rin. At ang sabi, kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit. Kaya
alam mo kapatid, lahat ng ginagawa ng tao rito, kung tayo ay kumikilala sa Diyos, parang ako gano'n na lang nasasabi ko palagi eh. Ang nasasabi ko na lang sa sarili ko, may paghuhukom naman eh. Sabi nga ng Diyos, huwag kang gaganti. Sabi niyan Diyos, bigyan mong daan ang galit ng Diyos. Basahin natin ang 12:19, kapatid na Daniel ng Roma. Huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Yan, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya masasabi mo na lang na talagang tama, may paghuhukom. Kasi kung walang paghuhukom, dahil namang naagrabyado. Tingnan mo, yung mga nakawaawang mga Pilipino na marami kong gustong sabihin, kaya lang marami lang tatamaan eh. Maraming mga kawaawang Pilipino. Kaya walang perfect na magagawa tayo to obtain justice. Kaya ang sabi ng Biblia, huwag tayong gaganti pero maghintay na lang tayo. 9:27 ng Ebreo, kapatid na Gemma. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Merong paghuhukom, nakatakda yun. Pagka ang Diyos ang nagtakda, hindi mo pwedeng alisin yon. Hindi mo pwedeng ipospon yon. May paghuhukom pagdating ni Kristo. Basahin natin ang 17:31 ng Gawa. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kaniyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kaniyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang mag-uli sa mga patay. Ayon, siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan. Pinatunayan niya ito nang buhayin niya si Kristo mula sa mga patay. Kapatid, mabubuhay ang mga patay. Kaya nga may paghuhukom eh. Mabubuhay ang mga patay. Wawakasan ng Diyos ang mundong ito. Sabi ni Kristo, magugunaw itong lahat ng bagay na ito eh. Tinuro sa mga apostol, 2 Pedro 3:10, pakinggan nyo. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ayon, masusunog. Ang lupa at ang gawang nasa lupa at ang langit matutunaw, sabi ng Biblia. Magmumula nga sa langit, ulat apoy na masakit, sa lupa'y halos tumakip, susunog magpapasakit sa mga taong bulisik. Kung maubos na mapuksa, ginto at yaman sa lupa, ang apoy na may bababa, susunugin alipala, tao at hayop na madla, ang toret mga palasyo, bahay sadyang edipisyo, mga kalakhan sa mundo,
walang pagsalang totoo, magiging uling at abo. Lahat nating minamahal dito sa lupang ibabaw, nasa hangin di pahipan. Kung dumating na ang araw para matutunaw. Ayan ang sabi sa pasyon, kapatid. Pasyong Katoliko na kinopya ni Padre Mariano Pilapil sa Biblia, na ang mundong ito magugunaw. Sinabi yan ng Apostol Pedro, 3, versikulo 7 ng ikalawang Pedro. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Yung talagang paghuhukom, ang sangkalangitan itinataan sa apoy sa araw ng paghuhukom. At sa versikulo 10 nga, sabi niya, darating ang araw ng Panginoon gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan mapaparam kasabay ng malaking ugong. Ang mga bagay sa langit mapupugnaw sa matinding init. Ang lupa at ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. And the earth, the planet earth, and also the works that are therein shall be burned. Ang liwanag, the earth also, and the works that are therein shall be burned. Basahin natin ang Zephanias 1:18. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kaniyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Tamo kapatid, meron talagang paghuhukom. Wawakasan ng Diyos ang lahat ng kasamaan. Huhukuman niya ang tao. Gagantimpalaan niya ang gumawa ng mabuti. Paparusahan niya ang gumawa ng masama. Kaya yan ang hustisya ng Diyos. Halimbawa, kung wala ng paghuhukom, paano na yung mga ni-rape na mga bata na walang magawa, na ni-rape tapos nung pagkatapos i-rape, pinatay pa nung ng rape? O paano na yung mga pinatay na mga inosenteng tao? Paano na yung mga ninakawan ng mga magnanakaw? Paano na yon? Pag wala ng paghuhukom, sinong magtutuwid ng lahat ng ito? Papayagan ba ng Diyos ganyan na lang yan? Hindi. Gagantihin niya ang lahat ng gawa, maging mabuti o maging masama. Naintindihan mo, kapatid na Gemma? Opo. Kaya, inaanyayahan kita makinig lagi para matutunan natin yung gagawin natin para wag tayong mapahamak. Sa araw kasi ng paghuhukom, walang makakatakas doon, kapatid. Walang makakatakas doon. Lahat ng sinungaling, mahahayag doon. O, yun ang aking pag-asa sa buhay. Na pagdating ng paghuhukom, kung hindi ko man makuha ang hustisya, pagdating ng paghuhukom, meron namang paghuhukom pa eh. O, meron pang katapusan na hinaharap. Matatapos ang mundong ito. Naku, huwag kayong magpapaligaw na hindi na magugunaw ang mundo. Nasa Biblia, gugunawin eh. Tapos hindi na. Paano yun? Kawawa namang mga tao nung... Kawawa naman kayo. Sige, kapatid na Daniel. At puntahan po natin ang Balagtas, Bulacan, si kapatid na Danny Navales kasama natin mga panauhin. Go ahead, Bulacan, please.
Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli. Mula po dito sa Balagtas, Bulacan, ang kasama po nating ibig magtanong kay Brother Eli ay si Brother Reynaldo Casikas ng Longos, Balagtas, Bulacan. Member po siya ng Church of Yahshua Messiah, isang 42 years old. Ito na po si Brother Reynaldo. Magandang gabi po, Brad Eli, Brad Daniel. Maraming salamat sa Diyos sa pagkakataong ito. Matagal na po akong nanonood sa programa nyo. Nung kayo pa po ay nandito pa sa Pilipinas. May isang pagkakataon po na nakita ko po dun sa logo nyo na ginamit nyo po yung pangalang Yahshua Messiah. Ang tanong ko po, kung ako po ba'y magiging kaanib dito sa Iglesia ng Diyos, ipagkakasala ko po ba at magiging dahilan po ba ng pagkakatiwalag ko kung patuloy ko pong gagamitin yung original na pangalan sa Hebreo na Yahshua Messiah? Salamat po. Alam mo kapatid, walang masamang ginagamit natin yung salitang Yahshua, Messiah. Kasi yung Messiah, no, ginagamit yan sa sa Hebrew tongue. Actually, yung assistant ni Moises, Yahshua ang pangalan nun si Josue. Yahshua yun At maraming Yahshua sa mga Hebrew. Meron pang ang Yahshua na masama Meron pang masamang Yahshua. Baka hindi mo alam yon kapatid, nasa Book of Acts. May tinatawag na Jesus na masamang Jesus, masamang Yahshua. Ngayon, kaya lang ang nagpakaiba yung Yahshua na kinikilala natin o si Yahshua o Jesus siya ay yung Kristo. Siya yung Messiah. Siya yung Messiah na hinulaan ni Moises. Kaya Yahshua, Messiah. Kaya lang, hindi natin naiiwasan na mag-translate pati ng pangalan. Hindi naman bawal sa Bibliang mag-translate ng pangalan tinan mo dun sa Apokalipsis sa Kapitulo 9, versikulo 11. Sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kanyang pangalan sa wikang Ebreo ay Abaddon at sa Griego ay may pangalan siyang Apollyon. O kita mo, ginagamit yung Abaddon at Apollyon to name a person na isang angel na ang tawag anghel ng kalaliman. No? Ang Panginoong Kristo, meron siyang pagkagamit na ako ang Alpha at ako ang Omega. No? Sinasabi yun. Alam mo kung bakit, kapatid? Ang Apokalipsis kasi isinulat para sa mga Greek-speaking nations. Tandaan mo, ang Apokalipsis isinulat para sa 7 iglesia sa Asia na noong panahon na yon, ang international language na alam nila ay ang Greek. Yan ang nasa Biblia. Baka hindi mo napapag-isipan, kapatid, na ang Apokalipsis ay isinulat para sa 7 iglesia sa Asia. Yun ang instruction sa kay Juan. Basahin natin. 1:11. Na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia, sa Efeso, sa Smyrna, at sa Pergamo, at sa Tiatira, at sa Sardis, at sa Philadelphia, at sa Laodicea. Kapatid, yung mga churches na yan sa Asia, yan ay under the tutorship of the Apostle Paul. Si Apostol Pablo ang nagtuturo dyan sa Laodicea, sa Efeso, sa Smyrna, sa Pergamo, etc. Ang ginagamit ni Apostol Pablo ay ang wikang ginagamit ng karamihan noon, international language. Para ngayon sa atin, English, pero nung panahon na yon, kasi ang umiiral yung Grego na kilala sa buong mundo noon, Grego ginagamit nila. Kaya nung sabihin ni Kristo, ako ang Alpha at ang Omega, hindi niya ginamit yung first and last letter of the Hebrew alphabet.
na ang first and last letter of the Hebrew alphabet ay hindi alpha at omega, kundi aleph at tab. Ngayon, ako'y naniniwala, itong Apokalipsis, isinulat ito para sa 7 iglesia sa Asia na gumagamit ng Greek language. Kaya kinailangan na i-interpret pa ni Juan na ang pangalan ni kanya sa Hebreo ay Abaddon, pero sa Griego ay Apollyon, para maintindihan ng mga taga-Asya. So hindi pinagbabawal ng Biblia na mag-translate pati ng pangalan. Kaya nga sa Biblia, ang nakasulat, sa Bibliang Grego, nakasulat ay Jesus Christos o Jesus Christ o Christos Jesus o Kristo Jesus. At kung talagang ita-translate mo, no, pagdating sa Tagalog, dapat Messiah, pinahiran. Kasi sa English, anointed. No? Yahshua meaning Savior. Tagapagligtas. Sa Tagalog, dapat ang tawag natin, tagapagligtas na pinahiran. No? Tagapagligtas na pinahiran, Jesus Christ. Kung ang mga wika ng tao, merong mga pagkakahawig-hawig yan, di naman bawal Ang Diyos nga ang gumawa ng ang tao ay magkaroon ng iba-ibang wika. Nung guluhin niya ang kanilang wika sa Torre ni Babel. Kaya makikita mo, Jesu. Sa Italian, Jesu. Dito sa amin, Jesus. Jesus. Sa Kastila, Jesus. Halos magkakapareho, no? Bawal ba yun? It is their tongue. Kung truthfully, translate mo ang Biblia, dapat sa Tagalog, ang tawag sa kanya, pinahirang tagapagligtas. O anointed Savior. Yun. Hindi bawal yun, kapatid. Kagaya nga nung salitang Juan. Juan sa Kastila yun. Pero sa English, John yun, John. Sa Portuguese, João. Yun din yun. Pagka sinabi mo ngayon, you stick to the Hebrew, kagaya ng tinuturo ng ibang mga religion ngayon, mag-aral tayo lahat ng Hebrew. Which is labag sa kalooban ng Diyos. Nung magmilagro nga Espiritu Santo, hindi naman puro Hebrew pinagsasabi Binigyan ng iba-ibang kapasidad ng mga apostol na magsalita ng iba-ibang wika Trabaho ng Espiritu Santo yun Tapos ang trabaho naman ng mga nanggaling sa American preacher kailangan ka-Hebrew. Di kaya ka maligtas pag di mo ginamit na Hebrew. Espiritu Santo na nga nagmilagro Binigyan sila ng wika ng Mesopotamia. Nagsalita yung mga apostol ng wika ng mga taga Phrygia, Pamphylia, mga Elamita, mga Medo, mga Parto, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto at Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, sakop ng Libya, karatig ng Cirene, mga nakikipamayang galing sa Roma, mga Hudyo, gayon din ang mga naging Hudyo, mga Cretense at mga Arabe, ay nangaririnig nating nagsisipagsalita sila sa ating mga wika. Di ba trabaho ng Espiritu Santo yan, pagsalitain sila na ibang wika? Ito naman mga may imbento nitong, dapat kay Yahshua, Messiah lang. Sana huwag kang nailigaw niyan, kapatid na Reynaldo. Ang Diyos ay pumapayag na ang wika ay gamitin iba't ibang wika. Pati sa pangalan. Pati sa pangalan. Pumapayag siyang gamitin ang iba't ibang wika. Tinatranslate pati ang pangalan. Pero para sabihin, dapat original Hebrew lang. Bakit? Yung Diyos bang makapangyarihan sa lahat? Hindi niya makokomprehend kung ang ginamit mo Portuguese? Dios. Hindi na makagaya sa Kastila, Dios. Sa Portuguese, Dios. Sa Latin, Dio. Di niya ba maiintindihan yon? My God is powerful to understand whatever tongue we speak.
Sana naunawaan mo, kapatid na Reynaldo. Okay lang naman gamitin mo yung Yahshua Messiah, ba't naman kita titiwalag? Ebreo yun. Pag ginamit mo yung Grego, dapat huwag ka naman tumutol sa akin pag ginamit ko yung Grego. O kaya nag-Ilocano ako, Apo Diyos. Nag-Bicol ako, Kagurangnan. Napunta ka doon sa sa Panggalatok. Katawan. Katawan doon sa Panggalatok magagawa mo katawan nga Panginoon nila, katawan pagdating sa Bicol, Kagurangnan. Pagdating sa Ilocano, Apo Diyos. Pagdating sa Kapampangan, Apong Ginoo. Pareho lang yun. Alam ng Diyos yun kung sino tinatawag mo. Amin. Salamat po. At kapatid, sana makapagpatuloy kang nakikinig, kapatid na Reynaldo. May God bless you. Salamat po. Salamat sa Diyos. At sa Nagilian naman po tayo, kapatid na Eli. Ando si kapatid na Rick Arese, kasama natin mga panauhin. Go ahead, Nagilian La Union. Naimbag nga rabi, kada kayo amen. Tuloy po kayo. Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Mula po dito sa Nagilian La Union. Ang magtatanong po ay isang Katoliko. At ito ay si kapatid na Pelma Abenes. Narito po siya at ang kanyang katanungan. Magandang gabi po. Sa dami ng relihiyon ngayon, ano po ba ang tunay na relihiyon? Salamat sa iyo, kapatid. Kababayan, taga-riyan ako sa Nagilian. Ang tatay ko'y taga-Nagilian. Lihitimong taga-Nagilian, pamilya Soriano at pamilya Rimando. Sa tanong mo, kapatid, wala namang tunay na relihiyon, isa lang Yung nasa Biblia. Nasa Bibliang Katoliko, nasa Bibliang Protestante, nasa lahat ng Biblia. Iisa lang ang iglesia na nasa Biblia na nagtuturo ng tunay na relihiyon. Basahin natin ang 20:28 ng Gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ayan. Ang iglesia ng Diyos, yun ang tunay. Yun ang binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Iglesia ng Diyos o Church of God, which He hath purchased with His own blood to feed the Church of God. Sa Ilocano, kitain niyo ti bagyo ken ti amin nga ipastoran anang ikabilan ti Espiritu Santo kada kayo. Akas managaywan. Tapno ipaarabyo ti iglesia ti Dios isu aginatang na iti darana. tapno ipaarabyo ti iglesia ti Dios isu aginatang na iti darana. Kapatid, sa Biblia, sa lahat ng Biblia yan ang mababasa. Iglesia ng Diyos. Nasa 11 talata ng Biblia yan. Sa Biblia, walang iglesia quadrangular. Walang iglesia adventista. Pati pangalan ng iglesia nasa Biblia kasi ang Biblia kumpleto. Walang kulang. Pati pangalan itinuro na. 34:16 ng Isaias. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Walang kulang ang Biblia. Sasaliksikin mo lang. Sabi sa Ilocano, sapulin nyo nga aggapo iti libro ni Apo, ket basain nyo. Kadagitoy awanto ti agkurang, awanto ti mangsapol iti kadwana, ta iso ti imbilin tingiwat ko, ken ti espiritu na inurnong na ida. Napakaliwanag, ano? Kadagitoy awanto ti agkurang.
walang kulang ang Biblia. Ang tunay na iglesia nakasulat sa Biblia, ang tunay na relihiyon. Pati pangalan nakasulat, Iglesia ti Dios, kapatid. Yan ang nag-iisang iglesyang nasa Biblia. Pagka wala sa Biblia, pati pangalan, hindi yun ang sa Diyos, hindi yun ang tunay. Hindi pumapayag ang Diyos, palitan mo ang nasa Biblia, o kaya bawasan mo, o kaya dagdagan mo. Hindi pumapayag ang Diyos doon. Basahin natin ang 22:18 ng Apokalipsis, kapatid na Daniel. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Kaya ang Biblia bawal dagdagan, bawal bawasan. Ang ibig sabihin, kompleto. Walang magkukulang, sabi doon sa Isayas. Basahin natin sa Ilocano yon, yung Apokalipsis. Siyak saksiyak ititunggal may sa adumngeg kadagiti sasa o tipadto daytoy a pagbasaan. No addanto mangnayon kadakwada, ti Dios inayon nanto kenkwana dagiti pannaplit a naisurat, itoy a pagbasaan. Ket no addanto mangkisay kadagiti sasa o ti pagbasaan daytoy a padto, ti Dios ikaten nanto ti panakabagi na iti kayo ti biag. Ken idyay na santuan na syudad, ken kadagiti banbanag na isurat, ito'y a pagbasaan. Ang Biblia, bawal dagdagan, bawal kulangan, kapatid na Felma. Ibig sabihin, nung kumpleto na ang Biblia, naghahanap ka ng tunay na relihiyon, tunay na iglesia, yung nasa Biblia, at yun ang iglesia ng Diyos. Naunawaan mo, kapatid? Opo. Thank you po. Salamat sa Diyos. Pagpalaing ka nawa, kapatid na Pelma. Maraming salamat po. At sa Apalit, Pampanga naman po tayo. Nandun si kapatid na Jerry Cabaniero kasama ng ating mga panauhin. Pampanga, please. Go ahead. Opo, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, maraming salamat po sa Diyos. At nandito na po ang ating magtatanong, si kapatid na Raymond Reyes, isa pong reformist, barangay San Vicente, Apalit, Pampanga. Siya po magtatanong. Yan po, magandang gabi po, Brother Eli and Kuya Daniel. Ang tanong ko po, Brother Eli, sino ba ang dapat sambahin? Sa lahat po na nagkakaroon po ng labanan, bawat reliyon, bakit nagkakaroon ng labanan o away, kung sino ba ang dapat sambahin, ang ano lang po, isa lang naman po ang Diyos, ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon. Salamat sa iyo, kapatid na Raymond, at sa inyong lahat dyan na sa ating kagawad dyan, saka sa ating mga bisita dyan. Salamat sa inyo. Doon sa tanong ng kapatid na Raymond, umaasa ako, di kayo magagalit sa akin. Sasagot lang naman ako ayon sa nababasa sa Biblia. Yung babasahin ko, nasa lahat ng Biblia yon. Nasa lahat yun ng Biblia. Sino ba ang ating dapat sambahin? Ayon sa Biblia, ang dapat nating sambahin, yung lumalang sa atin. Basahin natin ang 95:6 ng awit. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Asa mo sa Kapampangan, kapatid na Daniel? O lumapit kayo, tara, sambatamo at duko. Tara, siklaw tamo king arapan ng Ginoo at talapaglalang kekatamo. In kekatamong dapat samban, in kekatamong talapaglalang, aliwaring may lalang. Hindi ang nilalang, kundi yung lumalang. Pagka natuto tayong sumamba sa nilalang, nagre-rebelde tayo nun sa Diyos. Ayaw ng Diyos nun.
1:25 ng Roma. Basahin natin sa Tagalog at Kapampangan, kapatid na Daniel. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Sa Kapampangan ang sabi diyan, uli ning linibera ing katutuanan ning Dios king meto nga kalaraman. Simbande at siwan ing lelangan kesa king linalang. Kalaraman pala, ing samba ka king lelangan. Dapat ing sasambanta mo ing linalang. Doon tayo luluhod, doon tayo sasamba. Yung lumalang, hindi yung nilalang. Kasinungalingan yon, it's a lie. They changed the truth of God into a lie and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Kaya napakalaking kasalanan sa Diyos, sasamba ka, hindi dun sa lumalang, kundi yung nilalang ang sinasamba ng iba. Kaya mali yung Budismo eh. Sinasamba nila si Buddha. Samantalang si Buddha, tao rin. Tapos ngayon, yung mga tao, niluluhuran si Buddha, sinasamba si Buddha. Mali yun, kapatid. Tao yun eh. Nilalang yun. Kahit nga anghel, hindi natin dapat sambahin dahil nilalang din yun eh. Ang dapat nating sambahin, yung lumalang. Nasa pasyon pa rin yan ng Katoliko. No? Sabi doon sa pasyon, sukat mong maalaman sa sulat na papalaman ang poong Diyos nga lamang, siyang dapat naluhuran at sambahin gabi't araw. Ano ba kahulugan nun? Ang poong Diyos nga lamang. Siya lamang ang dapat naluhuran at sambahin gabi't araw. Yan ay pasyong Katoliko. Sinulat ni Padre Mariano Pilapil sa pahina 40. Ang nangyayari sa atin, kung sino-sino niluluhuran natin, luluhod tayo sa anghel, kay Arkanghel Miguel, kay Anghel Gabriel, lumuluhod tayo, miluhod tayo kay Maria, lumuluhod tayo kay Pedro. Yung buhay na si Pedro, lumuhod sa kanya yung isang tao, pinagbawalan niya eh. Basahin natin ang 10:25 ng Gawa. At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Datapwat, itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Kapampangan ang sabi diyan, at milyari niyang linubyay Pedro, i Cornelio selbungane, migsi Claudia kareng bitis na simbane. Dapot ti Pedro telakad ne nga na, talakad ka, uling ako man, tao ko naman. Niya mi kakasala yung apalit eh. Isipan mo sa sambande Apong Iro. Bawat taon, may piyesta si Apong Iro. Sinasamba. Bawal ng Biblia yun eh. Sasamba ka sa nilalang, hindi sa lumalang. Dapat, huwag kayong magagalit sa akin mga kababayan, lalo na dyan sa apalit. Si Pedro Apostol, nilalang yun. Hindi mo dapat luhuran yon. Dapat si Cloud kang Pedro. Dapat manalangin kang Pedro. Dapat manalangin tayo. Si Cloud tamo, 95:6, o lumapit kayo. Tara, samba tamo at duko. Tara, si Cloud tamo, kingarapan na ninggino, al talapaglalang kay katamo. Yun ang dapat sambahin. Hindi ang kahit sino pang iba. Yung lumalang. Kaya ang sasambahin natin, yung Ama, lumalang yon. Si Kristo, lumalang yon. Kasama siya ng Ama eh. Sabi ng Ama, lalangin natin ang tao. Lalangin natin ang tao. Lalangan tayong tao.
At inyang kayabe miglalang ikristo yung anak na. Agpangkingke katang wangis, agpangkingke katang larawan. Ila rin talapaglalang at tuturunan ng Biblia, ing igpa, ing anak, ampo ning Espiritu Santo. Ilan dapat tamong samban? Wala nang iba pa. Sana naunawaan mo, kapatid na Raymond. At sana wag kayong magagalit sa amin. Ano? Magandang gabi sa inyo. Opo, at pansamantala, yan muna po ang atin ngayong kabuuan ng Worldwide Bible Exposition. At salamat po sa Diyos sa isa pang mabuting pagkakataon kasama ng ating mga kapatid sa Church of God International. Muli po ay kami ay sama-samang nagpapasalamat din sa lahat ng ating mga naging panauhin sa inyong pagdalo ngayong pong araw na ito. Kapatid na Eli. Magandang gabi po sa inyo, magandang araw mga kapatid. Sana pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Salamat po